ang pag-uusap natin tungkol nga Kaarlano sa patuloy na pagtulong ng iba't ibang mga grupo sa lahat ng mga nasalanta dyan sa may Visayas. At bukod nga sa alam natin na syempre nakatutok talaga yung gobyerno dito, sobrang daming mga non-governmental organizations and mga foreign groups ang tumutulong. Yes. So this morning, makakasama natin mula pa mismo sa United Nations Development Program. Makakasama natin si Sir Sunny Hegilios. Good morning, sir. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Alright, sir, pag-usapan po natin syempre yung pinaka-program po na ginagawa po ng UNDP sa may Kabisayaan po ngayon. Maraming salamat. Ang aming ginagawa dito ay tulungan ng alalayan ng pamahalaan ng Pilipinas upang mabigyan ng tulong ang mga nasalanta ng bagyo na makabangon sila sa pamamagitan ng mga tulong na nakatutok sa restoration ng local economy at saka stabilisasyon ng kanilang livelihood. Marami tayo na naririnig na ang maraming mga mamamayan na ngayon bumabalik na, gusto na nilang bumangon at ayaw na rin nilang umaasa sa mga relief operations or relief goods. So, spontaneous siya. Nakikita natin from day one na sila mismo ay naghahanap na ng mga pagkakataon na maaari silang bumangon. So, yun ang gusto nating tulungan. Oo nga, marami tayong naririnig na kwento na hindi na nga goods yung hinihingi nila. Gusto nila yung mga materials to make their boats para sa fisher folk, yung mga materials to make their houses. So, dito po pumapasok yung inyong resiliency building program. Can you tell us a bit more about this? Salamat. Ang naramdaman kasi natin ngayon ay tinatawag na epekto na ng climate change. Ano? Hindi lamang ito na natural na bagyo. Ito yung sinasabi natin ng mga dalubhasa na mas malalakas ang mga bagyo, mas madadalas, mas magiging frequent. Habang pinapag-aralan niya sa ibang bansa, dito nararamdaman na natin yan. Kaya ang building resiliency ay nauugnay doon, na hindi lamang ang ating pagtugon ay katulad ng ginagawa natin sa mga nakaraan. The past is no longer the predictor of what could happen in the future. So kailangan natin ng mas seryosong pagtulong at ito ay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng halimbawa ng kabuhayan at mga mamamayan. Okay, sir, yung three important points nitong program nyo, yung livelihood, yung restoration nga ng local economy, and of course yung disaster risk reduction. Pag-usapan po natin disaster risk reduction, sir. Especially na pag-usapan nyo nga na this is one of the effects of climate change. So, paano po kaya yung magiging approach po ng UNDP na mapaintindi po sa lahat ng mga, syempre ng mamamayan na ganito na po yung maging approach natin. Hindi lang po tayo more on the response agad kapag dumating yung bagyo, na on the preparation pa lang. Well, matagal nang tumutulong ang UNDP nakikipag-ugnayan sa NDRMC sa disaster risk reduction. In fact, mayroong ang hazard map sa Leyte and Tacloban. Ang ibig sabihin nito ay hindi ngayon ay mas matibay ang pag-unawa ng mga tao, mas mataas ang awareness na importante ang disaster risk reduction. So ang aming ginagawa with the NDRMC ay tulungan sila at ang mga local na pamahalaan sa pag-update ng mga hazard maps, risk maps, na i-incorporate yung mga bagong impormasyon. Katulad ngayon, 315 kilometers per hour ang tumama sa atin. At ang storm surge, bagamat na-identify ito nung una, ngayon ay mas mataas at malayo ang runoff. So disaster risk reduction starts with understanding what are the hazards and risks, and through the group that NDR actually has put together, communicate properly, disseminate the information so that the community and the local government are impressed enough to do something about it. And para naman, in terms of livelihood, paano natin sila tinutulungan? Meron po bang cash for work program? Tama yun, kasi yung disaster risk reduction, medyo mahabang proseso yan. Kailangan ngayon pa lamang ay tinutulungan natin sila sa pagbangon through cash for work. Ang ibig sabihin noon ay sa pamamagitan ng pagtutulungan namin with the SWD at saka Department of Public Works and Highways, na-identify yung mga beneficiary through them. Sila mismo ang naghahakot, naglilinis, meron silang mga personal protective equipment. Makikita nyo sa Tacloban yan na kumikilo sa Eastern Visayas Medical Center at saka mga eskwelahan. Sila ay binibigyan ng cash, batay sa guidelines ng Department of Labor and Employment. Sila ay binibigyan ng temporary jobs for 15 days. At nais natin na ang cash ay maging isang unang hakbang upang ang ekonomiya ay bumangon. Okay, sir, speaking about the economy, especially dyan sa affected areas, paano po ba yung approaches naman ng UN
para po manumbalik po yung sigla ng pagnenegosyo ng mga mamamayan po dun? Katulad nung inugnay ko kanina sa cash for work, ang unang-una infusion ng cash, no? So ang approach natin diyan is to bring the cash through not through doleouts, but by bringing them into livelihoods that actually also promotes the dignity. So ang ugnayan namin diyan with the government basically is not doleout. Sa pamamagitan ng iba't ibang pamaraan through the banks, may kausap kami ngayon ng private sector, through mobile banking system upang ma-reach natin mas marami pa ang makinabang. Ngayon, hindi lamang yun. Kung nagbigay ka ng kasakal ng bulsa, saan naman nila gagamitin, lalo na sa mga lugar na wala na mga tindahan. Nakikipag-ugnayan din kami sa private sector with the Philippine Disaster Recovery Foundation na pinamumunuan ni Mr. Manny Pangilinan, ni Mr. Butch Mayley, ang Corporate Network for Disaster Response, na kung saan sila naman tinitingnan yung market chain supply na naputol ang market chain supply. Ilang tindahan yata, mga 65,000 sari-sari stores ang nasalanta. Yes. Marami yan. Narinig ko yung statistics na yan from Coca-Cola. Okay. So ma-revive yung mga economy na yan. So sir, how will we ensure na, sinabi nyo nga kanina sir, yung approach ng UNDP ay hindi dole-out. So how will we ensure na kapag itong mga bibigay natin na pera ay talagang sustainable yung magiging effect niya? Sabay-sabay dapat yun Hindi muna cash for work lang. Dapat kasama na rin dyan yung pagtulong sa shelter. Dapat kasama na rin dyan ang pag-restore ng local government services. Gusto rin namin na makipagtulungan sa mga local government services upang ang local government services mismo ang magpatuloy ng pag-alalay sa mga mamayan. So kasama yung sa approach ng UNDP sa resilience building na kung sino yung otoridad sa isang lugar ay sila na mamamahala at magpapatuloy ng mga pag-alalay sa mga mamayan. Sir, itong pagtulong nyo, is it a general thing na lahat talaga ng survivors nitong Yolanda ay tutulungan ninyo? Or kailangan ba nila mag-apply? Or paano nyo po pinipili yung mga magpa-partake dito sa programa ninyo? Hindi po kami pumipili, ang DSWD po at saka ang local government ang pumipili ng mga beneficiary. May sistema po sila kung paano ma-identify kung sino ang talagang nangangailangan. Bine-verify na local government at ito na rin po ang aming ginagamit. Gusto po namin sana na magkaroon ng sistema dyan. Ang lahat ng pagtulong ay hindi lamang sa mga maliliit na bahagi ng pamamayanan. Hindi naman masyadong malaki ang aming pagtulong. Ang aming pong prinsipyo ay tulungan yung mga talagang nangangailangan, yung tinatawag namin most vulnerable. So yun ang aming ugnayan sa pamahalaan, especially DSWD and local government. Sir, lastly, pwede niyo po bang bigyan ng mensahe yung lahat ng mga survivors, of course, sa Visayas, na i-assure niyo po na isa po kayo sa mga grupo sa buong mundo na patuloy na magbibigay ng tulong sa kanila? Salamat. Ito kasing pagkakataon nito binigay sa amin ng pamahalaan na makatulong. So, ang marami ng pinatutupad ng mga programa, ngunit dahil sa napakalakas nitong tumamang bagyo, ang tawag namin dito sa UN, level 3 Tatlo lamang sa buong mundo ang may level 3 response. Ang Haiti earthquake, Pakistan flood, at saka number 3 ang Pilipinas. So ito ang pagtulong na hindi lamang isang pamahalaan na maaaring makatulong. Kundi kailangan sama-sama pagtulong ng iba't ibang pamahalaan sa iba't ibang bansa at ang United Nations bale ang para nagfa-facilitate nito. Ang resulta nito ay magiging makahulugan lamang kung ang mga mamamayan mismo ay nakikipagtulungan sa pamahalaan at sila ay nagpapatupad din ng mga programa. So cash for work and livelihood stabilization and private sector. So tulong-tulong po ang dapat mangyari dito. Alright, thank you so much sir sa inyong oras po at maraming salamat po sa patuloy na pagtulong ninyo sa lahat ng mga survivors natin sa Visayas. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo. Alright, so dyan po mga boss, tungayan po natin ating panayam kasama ang Practice Coordinator ng Crisis Prevention and Recovery mula pa mismo sa United Nations Development Program, si Sir Sunny Hegilios.